So ayan guys, meron tayong pang alternative kung sakali mang wala tayong lupa na mapagtataniman guys sa ating mga gilid ng bahay natin guys. Meron tayong paraan para makasurvive tayo. Kahit paano ay may paraan ba para makapagtanim tayo sa ating palikuran, sa ating likod bahay. So ang gagawin natin guys ay maggagawa tayo ng mga sako, lalagyan natin ng mga lupang extra. Yan, kahit ordinary yung lupa guys, lalagyan na natin ng mga loam soil na pataba yung ating lupa para pwede natin pagtaniman sa loob ng isang sako, mga sako. So gaya ng ginagawa ko guys. At syempre pa, ang unang gagawin natin guys ay kukuha tayo ng mga emptying sako, yung mga sakong walang laman. Yan, gaya ng bigas, 25 kilos. Then maghanap tayo ng lupa na pwede nating kunin, kakarga natin sa ating mga sako. Yan, kahit ordinary yung lupa yan guys, kasi lalagyan naman natin ng mga dumi ng baka o natuyo na, o kaya yung mga loam soil na pwedeng bilhin sa palengke. So ihahalo natin dyan guys sa lupa na yan para maganda siyang pagtaniman ng mga halamang gulay. So unang-una guys, maghahakot muna tayo ng lupa. Ayan. Tapos ngayon naman guys ay ating bubutasan yung sako sa mga gilid niya, sa pinakapuwet, para pag dinilig natin ng tubig guys ay hindi maiipon yung tubig sa loob. Ayan, may sisingawan yung tubig, yung ugat ng ating halaman. Kaya kailangan butasan natin guys ng kutsilyo, paikot sa ating sako sa pinakababa niya, doon sa may lupa niya. Ayan guys. Ngayon naman guys ay gugupitin natin yung nasa kalahati niya ng sako. Sa katapat ng lupa guys, gugupitin natin yung sako sa kabiyak lang niya. Hindi natin puputulin ng diretso yung sako, baling kabiyak niya lang, kasi yung sako niyan guys, yung nasa taas, gagawin natin pantakip kapag sobrang mainit ang araw. Yan ang pinakatakip ng ating halaman. So watch and learn na lang guys, para malaman nyo kung anong gamit ng sako na yan sa taas, kaya hindi ko pinutol ng diretso. At syempre guys, katulad ng sinabi ko kanina, meron na tayong lupang nabili sa palengke guys, yung loam soil na ating ihahalo dito sa ating lupang kinuha. Ayan. So isang sako guys is 100 pesos sa bilihan ng halaman. At ayan na nga guys, natapos na tayong maggupit ng sako. So pwede nating haluan guys ng loam soil na binili natin sa palengke. So ito guys yung isang sako na binili ko, yung loam soil. So 100 pesos yan, isang sako guys. Yan, ihalo natin sa lupa. Yan. Parang walang isang sako guys pero 100 pesos na yan. Yan loam soil na yan. Bali sa parteng ibabaw lang yan guys, lalagyan natin ng loam soil. Ihahalo natin sa parteng ibabaw lang sa pagtataniman natin, kahit hindi na sa pinakailalim.
Ayan guys, halos lahat ng sako ay nalagyan natin ng loam soil, yung lupa niya, nahaluan na natin. So after this guys, pwede na tayo simula magtanim ng punlang gulay na nabili natin sa palengke. Actually guys, tapos na tayo magtanim ng ating mga halamang gulay dun sa latro na ginawa natin sa garden natin. So sobra yung ating biniling halamang gulay, kaya dito lang tayo maglalagay ng halaman natin sa mga sako kasi wala tayong mapagtaniman dun guys. Sobra yung nabili kong halamang gulay. Bali gulay na petsay guys ang lalagay natin dito sa mga sako kasi sobra na doon sa ginawa nating garden. Ayan, puro petsay ito guys, saka siling labuyo. Ayan, nakabukod sila guys. So para may pakita ko rin sa inyo guys kung paano magtanim sa mga empty sacks, sa mga sakong walang laman kapag wala tayong mga lupang mapagtataniman. So pwede tayong magtanim sa mga empty sacks guys, o kaya sa mga lata na wala ring laman, sa mga empty cans. Yan, butasan nyo lang yung pinakapuwit ng lata, then lagyan nyo ng lupa na mataba, saka pwede na kayo magtanim doon guys. Pang alternative guys, para makapagtanim tayo pansamantala. At syempre guys, pagkatapos natin magtanim, ayan, so didirigin naman natin guys. At saka syempre sa pagtatanim ng ganito guys, kailangan tiyagaan lang kasi syempre maghahakot ka ng lupa, then maghahalo ka pa ng loam soil sa lupang pagtataniman mo. So tiyagaan lang guys para makasurvive tayo. Ngayon naman guys ay pansamantalang gagawa tayo ng pandilig natin na lata. Bubutas-butasan natin yung puwit ng lata, then ito ang gagamitin nating pandilig guys sa ating mga bagong tanim na halamang gulay. Bali yung pagbubutas nito guys, gamit tayo ng pako. Yan, may mga allowance din siya, hindi masyadong dikit-dikit para yung labas ng tubig guys sa butas ay maganda. Ayan guys, tapos na. So let's start na, magdilig na tayo. Wow, ganda ng dating guys. Ayan, ganda ng pandilig natin. Homemade, DIY homemade watering can. At siyempre sa pagdidilig natin guys ay hindi masyadong basang-basa yung ating lupa. So bagong tanim lang sila guys, medyo maselan sila. Kailangan katamtam lang yung pagkakadilig natin para hindi sila malunod. Alam niyo ba guys na ang petsay guys ay bago mag-isang buwan pwede na yung maani, maaari nang mag-harvest kasi mabilis lang lumaki ang gulay na petsay kaysa dun sa mga okra, talong at mga sili. So ang petsay guys mabilis lang lumaki, mabilis pakinabangan. So ayan guys, naka-prepare na, nakahanda na yung ating mga halaman. So meron tayong didirigin araw-araw, i-cultivate araw-araw, pati yung ating garden guys sa likod. So meron naman tayong pagkakabalan guys tuwing umaga at hapon. Yun oh, pati yung manok ko sang-ayon na rin eh.
At kapag mainit naman guys ang araw na, kapag matindi ng sikat niya, itong sako natin guys ay tatakip natin. Kaya hindi natin na pinutol ng buo ng diretso. Pantatakip natin sa harap yan guys, yung ginupit natin na yan. So bali ganito yan guys, yan. So may cover na tayo guys para yung ating bagong halaman ay hindi mainitan kapag matirik na ang araw. Ayan, kaya yan ang purpose yan guys, kaya hindi ko pinutol ng diretso yung sako para pang cover niya kapag mainit na. So maraming salamat guys sa inyong support at sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood sa aking vlog na to. Thank you all guys. Bye bye. God bless us all and see you in my next video. Don't forget to like, share and subscribe my channel guys. Shoutout nga pala sa lahat ng ating mga kasama dyan sa ating team LS Premier Idan kay Idol Taylor's Awesome Channel. Yan, shoutout sa inyo lahat dyan. Salamat sa suporta nyo sa aking channel guys. At saka sa Team Dr. Swats kay Ma'am Grace Opus. Thank you ma'am sa suporta. God bless us all guys. And siyempre ganoon din sa team ko Swats kay Ma'am Dolce Basha. Thank you so much guys for the support. Shoutout din kay Idol Edmond Balse. Yan, supporter ko yan. Kay Ma'am Kapibay USA. Kay Sister LB Vlog. Shoutout. Kay Idol Onin YTC. Shoutout. Team Walang Pang Iodama. Ma'am, shoutout. Teresa Francisco ma'am. Thank you for coming. At syempre kay Ma'am Aweng Mix Vlog. Thank you guys.